every aspect of our life. Well, the arrival of quantum computers could be even more historic than that. Ideal quantum computer can break the encryption standards we use today. This superposition allows you to solve some problems faster on the quantum computer. Habang ang ordinaryong computer natin ay nahihirapan pa rin sa mga simpleng bagay tulad ng pag-optimize ng traffic sa buong Maynila, ang quantum computer ay parang naglalaro sa ibang dimensyon ng realidad. Ito ang hinaharap ng computing, hindi science fiction, kundi totoong nangyayari na ngayon sa 2026. Una, balik tayo sa basics. Ano ba ang ordinaryong computer? Ito ay gumagamit ng bits, maliit na switch na pwede lang maging 0 o 1. Lahat ng ginagawa natin online, lahat ng apps, lahat ng video na pinapanood mo, binubuo ng mga 0 at 1 na ito. Kahit ang pinakamalakas na supercomputer sa mundo, tulad ng Frontier sa US, ay gumagamit lang ng trillions ng bits na nakaayos sa binary logic. Mabilis sila, pero kapag ang problema ay may billions o trillions ng posibleng solusyon, halimbawa, paghahanap ng pinakamahusay na paraan para i-fold ang isang protina o maghanap ng bagong molekula para sa gamot, kailangan nilang subukan ang lahat ng isa-isa. Minsan, kailangan ng libu-libong taon kahit sa pinakamabilis na machine. Ngayon, pumasok ang quantum computer. It's a common misconception that quantum computers try all the options. That's not right. This is simplified, but it's more like a quantum computer kind of watches the pond. It watches how all of those waves interact and then finds the most likely answer. Sa halip na bits, gumagamit ito ng qubits, quantum bits, at dito nagsisimula ang magic. Dahil sa mga batas ng quantum mechanics, ang pisika ng mga subatomic na particle, ang isang qubit ay pwede maging 0 at 1 sa parehong oras. Ito ang tinatawag na superposition, parang isang barya na umiikot sa ere. Habang umiikot, ito ay parehong heads at tails hanggang sa mahulog ito. Sa quantum computer, habang nasa superposition ng qubit, ito ay nag-e-explore ng lahat ng posibleng estado ng sabay-sabay. Dagdag pa, may entanglement, isang weird na property kung saan ang dalawang qubit ay magiging konektado kahit magkahiwalay sila ng libu-libong kilometro. Kung babaguhin mo ang estado ng isa, agad na babaguhin din ang isa, parang may invisible na tali. Ito ang nagbibigay daan sa quantum computer na mag-process ng impormasyon sa interconnected na paraan na imposible sa ordinaryong computer. Paano ito gumagana sa totoong buhay? Sa isang quantum computer, inihahanda mo ang mga qubits sa superposition, inuugnay sila sa pamamagitan ng entanglement, at pagkatapos ay ginagamit ang mga quantum gates, parang logic gates sa ordinaryong computer, pero quantum version, para magsagawa ng mga kalkulasyon. Sa huli, kapag minamassure mo ang mga qubits, ang superposition ay nagko-collapse at nagbibigay ng sagot. Pero dahil sa interference, parang alon na nag-o-overlap, ang tamang sagot ay lumalabas na mas malakas, habang ang mali ay kinakansela. May dalawang sikat na quantum algorithms na nagpapakita ng kapangyarihan nito. Shor's algorithm, kaya niyang i-factor ang malalaking numero ng sobrang bilis. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi na ang quantum computer ay pwedeng mag-break ng karamihan sa modernong encryption, tulad ng RSA na ginagamit sa online banking at secure websites. Sa ordinaryong computer, ang factoring ng isang 2048-bit number ay maaring tumagal ng billions ng taon. Sa quantum, ilang oras lang. Grover's algorithm, parang super-fast search engine. Kung meron kang database na may billions ng entries, ang quantum computer ay makakahanap ng tamang item ng 4 na beses na mas mabilis kaysa classical. Ano ang mga totoong gamit nito ngayon? Sa chemistry at material science, ang quantum computer ay kaya niyang mag-simulate ng mga molecule ng eksakto, isang bagay na imposible sa classical computers dahil sa quantum nature ng atoms. Halimbawa, sa 2026, ginagamit na ito para maghanap ng bagong gamot para sa cancer, o mas mahusay na baterya para sa EVs, o kahit bagong fertilizers na makakatulong sa agriculture. Sa finance, kaya niyang i-optimize ang investment portfolios o mag-detect ng fraud ng mas mabilis. Sa logistics, makakahanap ito ng pinakamahusay na ruta para sa libu-libong delivery trucks ng sabay-sabay. Pero teka, hindi pa ito perpekto. Malaking hamon ng decoherence. Ang qubits ay sobrang sensitibo. Kahit isang maliit na vibration, temperatura na bahagyang tumaas, o cosmic ray, nawawala ang superposition at entanglement. Kaya karamihan sa quantum computers ngayon ay kailangang palamigin sa almost absolute zero, mas malamig pa sa outer space. Dagdag pa, maraming errors, isa sa bawat libong operasyon.
Ito ang dahilan kung bakit tinatawag na NISQ era, Noisy Intermediate Scale Quantum, ang kasalukuyang panahon sa 2026. Mayroon tayong mga machine na may daan-daan hanggang ilang libong qubits, pero hindi pa sila fully reliable para sa malalaking problema. Sa 2026, nasa exciting phase na tayo. Ang mga kumpanya tulad ng IBM, Google, IonQ at Qwera ay nagpo-progress sa error correction. Halimbawa, ginagamit na ang logical qubits, kung saan ang ilang pisikal na qubits ay pinagsama para gumawa ng isang mas matatag na qubit na kaya mag-correct ng sarili nitong errors. May mga demo na ng hybrid systems kung saan ang quantum computer ay nagtatrabaho kasama ang classical supercomputers para sa practical problems. Sa ilang taon, inaasahan na ang unang totoong quantum advantage sa industriya. Ibig sabihin, mga problema na mas mabilis at mas mahusay na nasasagutan ng quantum kaysa sa kahit anong classical machine. Sa huli, ang quantum computer ay hindi papalitan ng laptop mo o cellphone mo. Ito ay isang espesyal na tool para sa mga super complex na problema na hindi kayang lutasin ng ordinaryong computing. Parang meron tayong bagong uri ng mikroskopyo na nagbibigay daan sa atin na makita ang pinakamaliit na bahagi ng universo at gamitin ito para baguhin ang mundo. Exciting, di ba? Sa mga susunod na taon, maaring makita natin ang quantum computers na nagpo-power ng bagong gamot, mas malinis na enerhiya at mas secure na mundo. Pero kailangan din nating maging handa, lalo na sa cybersecurity, dahil ang quantum ay pwedeng magbago ng lahat ng encryption natin ngayon. Ano ang tingin mo? Excited ka ba sa quantum future o natatakot sa mga bagong risks? Comment below. Quantum revolution o still too sci-fi for me? Like, share, at subscribe para sa higit pang deep dive sa future tech. Salamat sa panonood at magkita-kita ulit sa susunod na video.